Nagsisimula ang pelikula kay Mike Howell na bogbog at nakagapos sa isang upuan sa silid ng CIA, habang iniisip ng isang ahente kung saan sila magsisimula. 3 araw bago nito sa West Virginia, namumuhay si Mike ng isang normal na buhay bilang stoner kasama ang kanyang kasintahan na si Phoebe, na balak niyang pakasalan balang araw. Nakabili na siya ng singsing pang-propose at pinlano ang perpektong biyahe para hingin ang kamay nito, ngunit hindi nila nasakyan ang kanilang flight. Dumaranas kasi si Mike ng matinding panic attack tuwing aalis siya sa kanilang bayan, at nauuwi ito sa pagsusuka sa banyo. Sa kanilang pag-uwi, humingi siya ng paumanhin kay Phoebe, ngunit sinabi nitong ayos lang. Iniisip ni Mike na kasalanan niya ang lahat at nagtataka kung bakit pa siya tinitiis ni Phoebe. Maya-maya, pinara sila ng isang pulis, at kinabahan sila dahil may dala si Mike na marijuana. Huminto sila, at si Sheriff Watts, na kilala si Mike at alam ang kanyang panic attack, ay sinimulang asarin siya sa harapan ni Phoebe. Tinanong ni Phoebe kung bakit sila pinahinto, ngunit sinabi ni Watts na bantayan niya ang kanyang tono kung ayaw niyang magpalipez ng gabi sa istasyon. Lumabas na wala talagang dahilan ang pagpapahinto kundi para lang asarin si Mike, at kalaunan ay pinayagan silang umalis. Pagdating nila sa bahay, napansin ni Mike na medyo malungkot si Phoebe dahil hindi natuloy ang biyahe, kaya pinatugtog niya ang paborito nitong kanta at inilabas ang singsing, iniisip na iyon na ang perpektong sandali. Ngunit nakalimutan niyang may niluluto pa siya, at napaso si Phoebe sa kamay, kaya muling nasira ang pagkakataon. Kinabukasan, hinarap ni Mike ang malakas na ulan para simulan ang kanyang shift bilang cashier sa lokal na convenience store. Pagkatapos niyang mag-ayos ng mga paninda at maglinis, inubos niya ang oras sa pagguhit ng kanyang comics tungkol sa The Adventures of Apollo 8 and Chip the Brick, at ikinwento kay Phoebe ang kanyang mga ideya. Maya-maya, lumabas siya para palitan ang sign at manigarilyo. Sa itaas niya, may satellite na nakapansin ng kanyang lokasyon at tinukoy siyang kabilang sa Ultra program. Samantala, sa Langley, nasa kanyang opisina si CIA Agent Victoria Lasseter nang makatanggap siya ng isang coded call na nagsasabing tatanggalin si Mike sa loob ng 24 na oras dahil sa protocol, at hindi siya dapat makialam. Iginiit ni Lasseter na nangako silang poprotektahan si Mike ngunit ibinaba ng tumawag ang linya. Nakahiga sina Mike at Phoebe sa ibabaw ng kanilang kotse habang nakatingin sa mga bituin. Ikinuwento ni Mike ang isang ideya niya para sa kanyang comics, at natuwa si Phoebe rito kaya't hinikayat niya itong gawin. Kaunti lang ang layo, abala ang mga emergency services sa pagtanggal ng isang kotse na nahulog sa bangin. Habang nag-uusap sila, napaiyak si Mike at inamin kung paano niya iniisip na siya ang pumipigil kay Phoebe na makausad. Ngunit pinakalma siya ni Phoebe at tiniyak na mahal pa rin niya ito. Kinagabihan, habang nasa kama, muling humingi ng paumanhin si Mike dahil sa pagkabigo niyang sumama sa kanilang lakad. Humingi rin ng tawad si Phoebe dahil sa kanyang sobrang reaksyon, at sinabi niya kay Mike na siya ang pinakamagandang bagay na dumating sa kanyang buhay. Hindi matanggap ni Lasseter ang narinig kaya bigla siyang pumasok sa pagpupulong ng kanyang kasamahang si Agent Adrian Yates. Lumabas na pareho silang namumuno sa magkaribal na programa, si Lasseter sa Wiseman program, at si Yates naman sa kasalukuyang Tough Guy program, na siyang nagbabalak na patayin si Mike. Si Mike ang huling kasapi ng programa matapos itong ipasara ni Lasseter. Nagtanong siya kung bakit ginagawa ito ni Yates, at sinabi nitong paulit-ulit na sinusubukan ni Mike na umalis ng bayan kaya dapat na siyang alisin ayon sa protocol. Sinabi ni Lasseter na hindi niya ito pwedeng gawin, ngunit ipinaalala ni Yates na siya na ang may hawak ng kapangyarihan at pinaalis siya sa opisina. Kinabukasan, maagang umalis si Mike papunta sa trabaho para makipagkita sa kaibigan niyang si Rose upang bumili ng paputok para sa plano niyang proposal. Nasa trabaho siya nang dumating si Lasseter sa tindahan at nilapitan siya. Binanggit niya ang ilang mga coded words upang muling buhayin ang dating pagkatao ni Mike ngunit tila walang epekto. Inulit-ulit ni Lasseter ang code hanggang may nagsimulang gumalaw sa isipan ni Mike ngunit hindi ito agad nakitaan ng pagbabago. Humingi ng tawad si Lasseter at umalis na naiinis. Maya-maya, nagluluto si Mike ng pansit nang mapansin niyang may 2 lalaki sa paradahan na nakialam sa kanyang kotse. Nilapitan niya ang mga ito, ngunit nang maglabas ng kutsilyo ang isa, biglang may pumutok sa isipan ni Mike. Pinakawalan niya ang kanyang nakatagong kasanayan at napatay ang 2 lalaki. Tumawag si Mike kay Phoebe nang may pagkataranta, sinasabing nakapatay siya ng 2 tao, ang isa ay napatay niya gamit lang ang kutsara.
Dumating si Phoebe at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari kay Mike. Habang sinusubukan nilang alamin ang kanilang susunod na hakbang, dumating si Sheriff Watts sa lugar. Nabalitaan ni Yates na 2 tauhan niya ang napatay ni Mike gamit ang kutsara, at pinaghihinalaan niyang ina-activate na ni Lasseter si Mike. Inutusan niyang i-lockdown ang buong bayan. Naaresto sina Mike at Phoebe, kaya't nagutos siyang salakayin ang himpilan. Dumating sa istasyon ang 2 malalakas na tauhan na sina Crane at Laughter. Sa loob, ikinuwento ni Mike kay Phoebe ang tungkol kay Lasseter at ang mga salitang sinabi nito sa kanya. Ngayon, naaalala na niya ang bawat nangyari sa huling 74 na minuto. Inimbestigahan sila ni Watts at tinanong kung si Mike ang responsable sa pagpatay sa mga lalaki, ngunit sinabi ni Phoebe na iyon ay pagtatanggol sa sarili. Nagtanong si Watts kung abogado na ba siya ngayon. Sa sandaling iyon, nawalan ng kuryente ang himpilan at naalerto si Watts sa problema. Dinala ng isang deputy sina Mike at Phoebe sa selda. Samantala, nagpaputok si Crane sa mga pulis at nagtakbuhan ang mga ito. Tumakbo si Watts at isa pang deputy sa kabilang silid upang magkubli at maghintay. Pinaputukan ni Laughter si Mike at napatay ang deputy na nagbabantay sa kanya. Naagaw ni Phoebe ang baril pero bumagsak siya. Patuloy na inatake ni Laughter si Mike ngunit nag-focus ito at nakipaglaban hanggang natalo niya si Laughter. Nakatakas sila ni Phoebe mula sa selda at ikinandado si Laughter sa loob. Si Watts at ang isa pang deputy ay nabaril at napatay ni Crane. Lalapitan na sana ni Crane si Watts para tapusin ito, ngunit nakita niyang tumatakas sina Mike at Phoebe. Pinaputukan niya ang mga ito, pero naiposas ni Watts ang binti ni Crane sa isang upuan. Naghagis si Crane ng granada kay Mike, ngunit naibato ito pabalik sa istasyon at sumabog. Nilapitan ni Mike si Crane at pinatay ito gamit ang isang malakas na suntok. Tumawag si Lasseter kay Yates, na nagpa-lockdown sa tanging tulay palabas ng bayan sa ilalim ng kunwaring viral outbreak. Ikinuwento niya kay Lasseter ang tungkol sa 2 napatay niyang tauhan, ngunit nangako si Lasseter na pipigilan niya si Yates. Gusto nang umalis ni Phoebe sa bayan pero pinaalala sa kanya ni Mike ang kanyang kondisyon. Kinakabahan si Phoebe, pero pinakalma siya ni Mike at sinabing aalis sila gamit ang kanyang kotse. Bigla na lang sumabog ang kotse dahil may itinanim na bomba sina Laughter at Crane kanina. Dumating si Lasseter sa nawasak na estasyon at nakita niyang patay na si Crane. Kinausap niya ang dati niyang assistant na si Agent Petey at sinabi ang plano ni Yates. Ngunit napansin niyang may mali, dahil masyadong maingay ang mga tauhan ni Yates, at gusto niyang malaman kung saan kumukuha si Yates ng mga tao. Humingi siya ng sandata na ipapadala sa pamamagitan ng airdrop sa isang partikular na lugar pero nag-aatubili si Petey na tumulong. Nakiusap si Lasseter, dahil plano ni Yates na ikulong siya sa bayan at patayin. Sakay ng kotse ni Phoebe, pumunta sila ni Mike sa bahay ni Rose. Nagsimulang magbalik ang alaala ni Mike noong pagkabata, pero nagkakaroon din siya ng mga puwang sa kanyang memorya. Habang papauwi sila, nagulat si Mike kung gaano karami ang alam niya tungkol sa baril at bomba. Naisip niya tuloy na baka isa siyang robot na ginawa para pumatay. Biglang lumabas si Rose na nakasuot ng maskara, sobrang praning dahil narinig niyang may kumakalat na sakit. Dumating si Yates sakay ng helicopter, at naghihintay ang kanyang mga tauhan na parang mga robot sa isang truck. Kasama nila si Laughter na nakaligtas sa pagsabog at ipinakita kay Yates ang kanyang mga ngipin na sinira ni Mike. Tinulungan ni Rose si Mike na makaalis sa kanyang posas at nag-aalala siya na anuman ang tinatakasan ni Mike ay baka madamay ang kanyang bahay. Dumating din ang 2 lalaki, sina Big Harold at Quinson, at nakilala agad ni Mike si Quinson mula sa fantasy football. Ikinuwento ni Rose ang tungkol sa outbreak ng virus na naging dahilan ng pagkaka-lockdown ng buong bayan at ipinakita sa kanila ang isang ulat sa balita. Lumabas sa balita ang mga litrato ni Mike at Lasseter bilang pinagmula ng outbreak, at sinabing si Lasseter ay nagkaroon ng hindi angkop na kontak sa mga unggoy. Naging tensyonado ang silid at nagsimulang kabahan si Rose, pilit na humihingi ng kasagutan. Sinubukan ni Mike na ipaliwanag ang sitwasyon pero inakala ni Rose na nahawaan siya at agad na bumunot ng baril. Mabilis na dinosormahan ni Mike si Rose ngunit ibinalik niya ang baril, humihingi ng paumanhin. Dinala sila ni Rose papunta sa basement at ikinulong, na kalaunan ay lumalabas na isang disco club. Nakuha ni Lasseter ang kanyang airdrop mula kay Petey at ang mga file tungkol sa strongman, na nagpapakita na nire-recruit ni Yates ang mga pasyenteng may psycho-mental.
Tinawagan ni Yates si PT nang marinig ang tungkol sa supply drop, binalaan siyang nagkasala siya sa pagtataksil at pinaalala ang kaparusahan. Sinabihan niya si PT na huwag nang makialam at pinatay ang tawag. Tinawagan agad ni Lasseter si PT, kailangan ng tulong niya para magbigay ng impormasyon, ngunit natakot si PT kaya tumanggi siyang tumulong. Nakahanap si Phoebe ng paraan palabas sa pamamagitan ng kisame, ngunit iniisip ni Mike na dapat manatili sila sa lugar habang naghahanap siya ng pagkakataon para mag-propose sa kanya. Nakuha ni Yates ang lokasyon ni Mike at nagdesisyon na ipadala sina Newton, Bourbon, at Laughter, at nilinis ang lugar gamit ang gas. Pinasok at hinagisan ng gas ang bahay ni Rose ng mga asasin. Napatay sina Rose, Quinson, at Big Harold sa pamamagitan ng shotgun. Isang asasin ang umatake kay Mike, na lumaban at tuluyang natalo ang kalaban. Samantala, kinuha ni Phoebe ang gas mask ng asasin at tumakas kasama si Mike, habang pinaputok at pinatay ang asasin. Lubhang naapektuhan si Mike ng gas at nagsimulang mawala ng malay, ngunit pinanatili siya ni Phoebe na gising, ipinapakita ang kanyang kaalaman tungkol sa gas at binigyan siya ng antidote. Desperado siyang pinipigilan si Mike na makatulog, dahil alam niyang kung matutulog siya, mamamatay siya. Nagkaroon si Mike ng mga alaala kasama si Phoebe na hindi pa niya naranasan noon. Nagising siya at humingi ng paliwanag tungkol sa kaalaman ni Phoebe sa gas at kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa takot, ipinaliwanag ni Phoebe na siya pala ang CIA handler ni Mike at na-assign sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Mike sa kanyang naririnig at tumakbo pabalik sa kotse, ngunit hinabol siya ni Phoebe, gustong magpaliwanag. Hindi na niya kayang paniwalaan ang sinasabi ni Phoebe, siya ay nagsisisi, dahil akala niya, ang lahat ng kanyang nararamdaman ay isang kasinungalingan. Ipinapangako ni Phoebe na hindi na siya nagsisinungaling, nang biglang mabanggi sila mula sa likuran at tumaob ang kotse. Si Laughter ang humila kay Phoebe palabas ng kotse at hinawakan siya sa leeg. Sinabi niya na may utos siyang dalhin itong buhay, at pinatulog niya si Phoebe. Tiningnan niya si Mike, binalaan siyang gagawa siya ng masamang bagay. Hinihila niya si Phoebe palayo bago ibinuhos ang gasolina sa kotse habang si Mike ay nasa loob. Sinindihan ni Laughter ang kotse, ngunit biglang lumapit ng tahimik si Lasseter kay Mike. Sinubukan ni Laughter gisingin si Phoebe, at nakita nilang sabay-sabay na sumabog ang kotse. Dinala ni Laughter si Phoebe pabalik kay Yates, nagtataka kung saan niya nakuha ang pahintulot na isagawa ang operasyon, ngunit sinabi ni Yates na 5 taon na siyang hindi nakakaalam. Paalala niya kay Phoebe na ang nobyo niya ay ginawa ng CIA at isinakripisyo niya ang kanyang karera para makasama ang gawa-gawang nobyo. Ngayon napatay na si Mike, nakapiit si Phoebe sa ilalim ng departmental arrest at umaasang makakatanggap ng promosyon si Yates. Nailigtas ni Lasseter ang buhay ni Mike. Tinanong niya kung kilala niya siya, kaya nagtanong si Mike kung siya ba ang kanyang ina, ngunit itinanggi ito ni Lasseter. Ipinaliwanag niya na noong 18 anyos si Mike, siya ay naaresto dahil sa acid. Nilapitan niya ito at ni-recruit sa CIA Wizen Experiment Program. Mula sa lahat ng recruits, si Mike lamang ang naging matagumpay, ngunit siya ay unti-unting napapaso sa programa. Pinatigil ni Lasseter ang eksperimento, binura ang alaala ni Mike, at binigyan siya ng bagong simula. Iniisip ni Mike na sadyang nawala sa kanya ang bait, ngunit ipinaliwanag ni Lasseter na ang kanyang mga phobia at mabagal na pag-iisip ay inilagay upang mapanatili siyang ligtas. Biglang may isang matandang lalaki na nakakita sa kanila, inakusahan si Lasseter bilang mahilig sa unggoy at iniulat ito. Naalerto si Yates habang binubura niya ang file ni Mike at nagalit siya. Tinawagan niya si PT, iniutos sa kanya na i-deploy agad ang drone sa kanyang lokasyon. Nang marinig ni Phoebe ang mga plano nito, sinubukan niyang makatakas ngunit nahuli siya. Ipinadala ni PT ang drone habang ipinapadala rin ni Yates ang kanyang army na sina Otis at ang malakas na si Beetle sa bahay ni Mike. Hindi pa rin matanggap ni Mike ang nangyari at plano niyang bumalik sa bahay at matulog. Sinusubukan siyang kausapin ni Lasseter para magbago, ngunit nagsisimula na siyang magalit habang nakabantay si Lasseter gamit ang kanyang baril. Sinabi niya sa kanya na si Phoebe ay dapat bumalik sa CIA matapos matulungan si Mike na makapag-settle sa bayan, ngunit iniwan niya ang lahat para lamang makasama siya, dahil palagi siyang naniwala kay Mike mula pa sa simula. Inatake si Lasseter ni Beetle, ngunit itinulak siya ni Mike palabas ng bintana. Nagsimulang bumaril si Otis kay Mike, at iniulat niya ito kay Yates, na agad nag-utos kay PT ng drone strike. Pumasok si Otis na may dalang baril, at muling pumasok si Beetle sa bahay.
Plano nilang patayin si Mike, ngunit pinatay ni Lasseter si Beetle. Nasa abot kamay na ng drone ang target, at inutusan ni Yates ang pag-atake, ngunit hindi makapagpatuloy si Petey. Pinaulanan pa rin ni Otis si Mike ng mga bala, ngunit napansin ni Mike ang kawali. Itinapon ni Mike ang kawali, tinitiyak ang bala na tumama, at ang bala ay bumalik tumama kay Otis. Tumanggi si Petey na bumaril gamit ang drone, at nagsimulang mangamba, alamang panganib na kanyang kinakaharap. Tinawagan niya ang nakatataas kay Yates, si Kruger. Si Kruger, na agad sumakay sa kanyang pribadong jet. Nawalan ng suporta si Yates nang utusan silang lisanin ang bayan. Tinawagan ni Yates si Mike na nagtanong kung siya ba ay tumatawag para sumuko. Sinabi ni Yates na hawak niya si Phoebe at dapat magtungo si Mike sa isang tindahan sa bayan kung gusto niyang makita ulit siya. Nag-aalangan si Mike na makita si Phoebe, kaya inilagay ni Yates si Phoebe sa telepono para kumbinsihin siya. Humingi ng tawad si Phoebe sa lahat ng bagay at sinabi na mahal niya si Mike. Sinabi niya kay Mike na tumakas, ngunit pinutol ni Yates ang tawag. Nagpasya na si Mike na iligtas si Phoebe at kinuha ang kanyang mga fireworks. Ipinadala ni Yates ang lahat ng kanyang malalakas na tauhan, ngunit biglang pumasok si Mike gamit ang jeep ni Otis, sabay nagpapaputok ng mga fireworks. Dinala ni Yates si Phoebe kasama ang kanyang mga tauhan at pumasok sa isang tindahan, at pumasok din si Mike sa tindahan. Kinuha ni Mike ang telepono ng tindahan at sinabi kay Phoebe na mahal niya ito at malapit na itong matapos. Hindi nagtagal, pinagbabaril siya at napilitan na lumaban sa mga malalakas na tauhan gamit ang mga gamit sa tindahan. Tinamaan si Mike sa tiyan ngunit nagpatuloy, nilabanan pa ang mas maraming kalaban hanggang sa tumama ng daplis ang bala sa kanyang ulo at bumagsak siya. Ginamit niya ang isang paputok upang lituhin ang mga kalaban at nilabanan silang lahat. Si Laughter na lamang ang natira, at iniutos ni Yates na tapusin si Mike. Habang tumatakas kasama si Phoebe, sinubukan itong lumaban, ngunit pinatumba siya ni Yates. Palihim na binuksan ni Phoebe ang kanyang posas gamit ang paperclip na nakuha sa tindahan at inatake si Yates. Hinanap ni Laughter si Mike, sinasabing gusto niyang makipag-usap. Inatake siya ni Mike, at pareho silang nagkaroon ng pinsala sa isa't isa bago nakatakas si Mike sa putukan. Natalo ni Yates si Phoebe at nagpa siya na tumakas, ngunit inatake siya ni Lasseter. Nagawa ni Mike na patumbahin si Laughter at pinaputukan siya sa pamamagitan ng baril. Sinabi ni Laughter na hindi niya makontrol ang kanyang mga aksyon dahil may ginawa sa kanyang ulo ang ibang tao. Napagtanto ni Mike na si Laughter ay ordinaryong tao lamang gaya niya at nagpasya siyang hindi siya patayin. Hawak ni Lasseter si Yates at halos mawalan na ng buhay hanggang sa dumating si Ginoong Kruger at itinigil ang kaguluhan. Gumapang si Phoebe patungo kay Mike na mahina, at tinulungan nila ang isa't isa palabas ng tindahan. Sa labas, nakatuon ang mga baril ng pulis at ahente sa kanila. Lumuhod si Mike sa isang tuhod at nag-propose kay Phoebe, na buong puso namang tinanggap. Binaril sila ng teaser gun bago pa man sila maghalikan. Pinagalitan ni Kruger sina Lasseter at Yates na nakaluhod sa kagubatan. Pinagalitan niya si Lasseter sa pakikialam sa operasyon ng gobyerno na nagdulot ng maraming sibilyang namatay. Nagsimulang magyabang si Yates, ngunit sinabi ni Kruger na wala siyang pahintulot na gawin ang misyon na iyon. Iniisip ni Yates na kung magtagumpay ang operasyon, pasasalamatan siya ni Kruger, at papayag si Kruger. Akala ni Yates ay makakaligtas siya, pero binaril siya ni Kruger hanggang sa mamatay. Nagmamakaawa si Lasseter para sa kanyang buhay, at ibinunyag ni Kruger na siya ang nagbigay ng tip kay Lasseter noong simula ngunit pinaalalahanan siyang huwag makialam. Sinabi niya na kailangan pa ring patayin si Mike dahil masyado itong delikado. Sinabi ni Lasseter na si Mike ay mag-isa niyang nawasak ang 17 malalakas na kalaban at sinabihan niya si Kruger sa benepisyo na maibibigay ng ganitong ahente sa kanila. Bumabalik tayo sa simula, kung saan ini-interrogate si Mike habang nakamasid si Kruger, at tila ganap nang nagising si Mike. 6 na buwan ang lumipas, nandito sina Mike at Phoebe sa Maynila upang isagawa ang isang misyon ng CIA. Nakidnap si Mike ng mga lalaki sa elevator pero masaya si Lasseter habang nanonood sa security camera dahil pumasok ang mga ito sa isang bitag. Dinala si Mike sa isang silid na pinalilibutan ng mga lalaki na nang insulto sa kanya dahil wala siyang armas. Napansin ni Mike ang lahat ng mga karaniwang gamit sa silid bago niya inilunsad ang kanyang atake. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.